Importante rin ha, sa mga hindi pa, maraming nanonood dito na hindi pa nakasubscribe sa akin, importante pong mag-subscribe tayo para updated tayo lagi sa mga balita. Okay? At the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify rin kung meron tayong live at meron tayong breaking news. Okay? So, heto. Sabay-sabay nating isubscribe ang Donmar TV. Subscribe Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, heto na nga. Itong nagpa-press con, itong dalawa sa Tuwadcom na itong si Chua at itong si Congressman Bagito. Itong isa, si Congressman Bagito. Tinanong sila patungkol dito sa confidential funds ni Presidente Bongbong Marcos. Na sinabi po ng COA na, ito ha, sinabi ng COA, kung matatandaan nyo, sinabi po ng COA na malinis po ang confidential funds spending ni Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, ang COA naman nagpalabas ng statement na ang opisina ng presidente, which is si Bongbong Marcos, ang kanyang opisina ay pinakamalaking spending ng confidential funds. Nung narinig ito ng House of Representatives, mainly itong Tuwadcom, napahiya sila dito. Kasi sinabi ng COA, malinis ang opisina ni VP Sara. Ngayon, nagpalabas ng COA, pinakamalaki pala. Umabot po ng 4.5 billion. Ngayon, itong media, hindi maiwasan, tinanong itong si Chua. Okay? Na ano ang masasabi nyo dito? Dahil sila yung pinakamalaking spending, ibig sabihin, imbestigahan rin natin itong Office of the President. Diba? Kasi po, yan naman talaga ang hinanaing ng taong bayan. Ayaw nilang imbestigahan. Kasi raw, ang daming mga rason, ang daming mga palusot, it's very obvious na kinakampihan itong Office of the President. It's very obvious na ang utos siguro ng kanilang tambaluslos, wag nang i-investigate si Bongbong Marcos sa kanyang confidential funds. Hindi ko lang alam, what if kung maimbestigahan itong confidential funds ni Bongbong Marcos sa Office of the President, hindi ko lang alam ha, baka siguro ha, duda ako rito, in my own analysis, baka mas malala pa ang matuklasan natin dito. 'Di ba? Baka mas malala pa. Kasi po 125 million ni VP Sara, pinagmalisya ninyo. Pero ito 4.5 billion ha, billion. We are talking here about billions. Ayaw ninyong mabusisi ito? Nakakagalit ito ng taong bayan. Heto, ipaparinig ko sa inyo ha. At banata natin ito kasi hindi po ito tama ang kanilang mga ginagawa. Okay? Play, pasok. We recognize Vic Sumintak, Net 25. Congressman Chua, sir, good morning. Sir, now that the House Committee on Good Government and Public Accountability is eyeing for a legislation requiring confidential and intelligence fund disclosure and penalties for misuse of that fund, may we know kung ano magiging hakbang ng Congress? Now, tingnan nyo na yung mata ni Congressman Bagito. Itong nandito ba sa left. Ayan parang na-shock siya sa tanong. Si Chua naman napakamot. Ano kayang isasagot nila dito? Kasi kayo po ang mapapahiya dito. 'Di ba? Ang laki niyan, 4.5 billion. Ayaw nyo yung busisihin, pero yung 125 million ni VP Sara, binusisi nyo. Ang kapal ng mukha nyo, ang bias nyo. That the Commission on Audit, naglabas sila ng report na yung Office of the President ay top spender ng 2023. Sabi ng COA ha, top spender. Meaning to say, pinakamalaking nagasta na confidential funds ng administrasyon o ng ahensya ng gobyerno.
Wala lang kayong gagawin dito, Chua? Ha? Wala lang kayong gagawin? Kasi sunod-sunuran kayo ni Tambaluslos. Kung ano yung utos ni Tambaluslos, dun rin kayo. You are not for the taong bayan anymore. Ang inyong sinusunod ay yung malaking tiyan na Panginoon yung Tambaluslos. Ang isinisigaw ng taong bayan ngayon, busisihin ang confidential funds ni Bongbong Marcos. Kung wala naman sigurong anomalya dyan, hindi bubusisihin nyo yan. Di ba? Pero tingnan nyo kung ano ang kanyang sinagot dito. 3, intelligence, confidential and intelligence fund, pati yun ba ay bubusisiin din ng Kongreso kung papaano ginastos? Well, yung sa Office of the President is a different matter. Dahil Ang Office of the President raw as a different matter. So meaning to say, ayaw nilang imbestigahan o ayaw nilang busisihin ang confidential funds ni Bongbong Marcos. Di ba? It's a different matter raw. Different matter? 4.5 billion, mas malaki nga eh. Ayaw niyang busisihin yan? 4.5 billion. Napahiya na kayo dito sa COA. Di ba? Pero ayaw niyong busisihin. Bakit ba? Takot ba kayo? It's a different matter raw. Sige nga. yun may trabaho at may obligasyon ang ating presidente. Ayaw nilang imbestigahan ang confidential funds ni Bongbong Marcos kay may trabaho raw at obligasyon ang presidente. Bakit? Si VP Sara wala? Wala si VP Sara? Mas nagtatrabaho pa nga itong si VP Sara kaysa bangag niyong presidente eh. Di ba? Huwag na tayo magbulaan. Takot lang kayo. Bilang Commander-in-Chief ng... paano ngayon kung Commander-in-Chief yan? Di ba? Akala ko, sabi nyo, wala kaming kinikilingan kahit sino. Busisihin namin kahit sino. Pero pagdating ni Bongbong Marcos, wala. Tiklop na ang mga bibig ng mga buhayang mga pasaway na mga tuwadkom na ito. Wala na. Wala na. It's a different matter. Basta si Bongbong Marcos, different matter. Pero kung si VP Sara, imbestigahan ang confidential funds. Pero kung si Bongbong Marcos, it's a different matter. Ay nako. Yan. Ganyan ang mga tuwadkom na ito. Ganyan sila kabayas po. Ganyan sila nakakasuka ng taong bayan, di ba? Sandatahan ng ating bansa at ang kanya po ay it concerns national security. Bakit? Yung kay VP Sara, hindi ba yun concern sa national security kay VP Sara? Grabe ang bias ninyo, no? Bakit? Second highest ranking official si VP Sara, so it also concerns national security. Noong panahon na Department of Education Secretary si VP Sara, nag-iikot yan sa buong Departamento ng Education. At yun, national security rin yun, kung saan-saan siya napupunta. Pero kayo, si Bongbong Marcos lang. Hindi namin bubusihin kasi si Bongbong Marcos utos ng malaking tiyan Ilang months na ba yung tiyan niya? Ay nako. Ito pong ipinapasa po namin ay paglilimita sa mga ahensya na wala pong kinalaman. So limitasyon raw. Itong pag-investigate nila sa mga confidential funds, limit lang. Pero yung presidente ayaw nila, 'di ba? Kasi limit nga Limit. Ay nako. Sa totoo lang, Chua, sa totoo lang, if you are for the people, dapat lahat mapresidente ka man. It only shows talaga na pamumulitika po yung legislation ninyo. Pamumulitika. Very obvious. Di ba? Alam niyo ba kung bakit pamumulitika? Kasi po, ito yung sabi ni Attorney Panelo, which is matalino itong analysis ni Panelo. If you are for aid of legislation, kung kayo po ay nagserbisyo sa taong bayan, so imbestigahan raw ng mga tuwadkom na ito
ang confidential funds ni VP Sara, para makagawa sila ng batas para ma-improve itong mga paggasta ng pera ng taong bayan. Sabi ni Panelo, if you are for aid of legislation, dapat lahatin nyo. Lahat ng mga may confidential funds, i-random check nyo lahat. Di ba? Kay Tambaloslos, kay Presidente Bongbong Marcos, kay VP Sara, yun ang tunay for aid of legislation. Because you have to get the similarity kung paano ginasta. Okay? Dito, ano ito ginawa, para maiiwasan natin na malaki yung spending. Ito yung mga similar na ginawa ng mga kaukulang mga ahensya na gumagamit ng confidential funds. Yun, pagbabasihan nyo lahat ng confidential funds para malaman nyo kung ano yung batas na gagawin ninyo. Pero kung kay VP Sara lang ang inyong iniimbestigahan, hindi po kayo makakuha ng tamang similarities na i-conclude ninyo na ito po yung batas na gagawin natin. Ang makukuha nyo lang kay VP Sara, mura. Mura. Kasi mumurahin kayo. Sabi pa nga ni VP Sara, wala kayong karapatan, para mag-question sa kanyang confidential funds, kay hindi kayo COA, Hindi kayo COA, mga buhaya kayo Mga buhaya kayo Ang COA po ay may mandate. Ang COA lang po ang may mandate para magtanong. Kaya nga sabi ni VP Sara, I don't want to answer questions dito sa House of Representatives. Yang sabi ni VP Sara, kasi they are not authorized to check or to investigate us. Ang karapatan po na ang may karapatan po na i-answer natin patungkol dito sa mga ginasta natin, yung COA. Sila yung may mandate, di ba? Kayo gagawa lang kayo ng batas. Hindi kayo diyan mag-imbestiga. Hindi kayo hukuman, hindi kayo judge para sabihin, may anomalya si VP Sara. Hindi kayo ganyan. Wala kayong right para sabihin na Mary Grace Piatos, anomalya. Wala kayong karapatan dyan. Ang may karapatan dyan, ang COA po. Pero baliktad na. Kayo na kasi sila na yung nag-investigate sa COA. Patay tayo dyan. Instead na ang COA ang mag-investigate sa kanila kung tama ba yung mga nakalap nilang impormasyon, sila ang nag-investigate sa COA. Ay naku, wala talaga. For the first time in the history of the Philippines, na merong nag-investigate sa confidential funds. First time. Hindi nyo ba alam? Common sense lang yan. Confidential. Confidential nga tapos sasabihin nyo, sino itong si Mary Grace Piatos? Sino itong si bla 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 bla? Alam mo namang nilagay yan alias itong mga taong ito para hindi makuha ang kanilang identity. Kasi ito, ginamit ito ng mga taong ito para malaman kung saan yung kalaban ng gobyerno. Tapos, kung ilalagay natin yung tunay na pangalan nila, di madidihado sila. Mapeligro yung buhay nila. Wala kasi kayong utak Yung utak nyo parang si Jackie Chan. Totoo naman Di ba? Dapat tayo, wag na kasing pilitin natin na merong kasalanan ang Vice President. Kasi kung pilitin nyo, magkautal-utal kayo, pagtatawanan kayo ng taong bayan. Totoo yan. Kasi kung ano-ano na lang yung mga explanation ninyo, matutuklasan kayo na talagang naninira lang kayo. Sa national security, sa peace and order, at intelligence gathering. Kami po kasi... Intelligence gathering raw. Pero anong sabi ko? Kahit presidente yan, dapat nyo i-check rin yan. Diba?
Kung ano yung ginawa nyo kay VP Sara, gawin nyo kay Presidente Marcos. Pero hindi nila kaya. Takot! Takot sila. Si confine, itong investigasyon namin is confined doon sa privilege speech ni Congressman Valeriano at saka ni Congresswoman Luistro. In addition to that lang po, no? Si Bagito. Hindi tinanong ng media pero sumagot. Uy, Bagito! Bakit ka sumagot, Bagito? Hindi ka naman tinatanong nakukulangan siya sa answer ni Chua Dapat niya ipagtanggol kasi parang hindi masyadong wala sa hulog yung respond ni Chua. Ito yung kay Bagito. And just to be clear, 2 points. Kompleto yan sila May Bagito, may Jackie Chan, meron ring Bakulaw. Ha? Kilala niyo yung si Bakulaw, yung may barbas dito? Bakulaw tawag ng mga taong bayan doon Hindi ako gumawa niyan Let's make it different po, no? First and foremost, nabanggit po ni Chairman Chua, is that in relation to yung Good Gov, we were talking about confidential funds by civilian agencies that are not necessarily related initially. And whether or not this piece of legislation... Dami mong palusot, sir. Kaalyado nyo si Tambaluslot sa si BBM. Ganun na lang sana. Hindi namin busisihin ang confidential funds ni Bongbong Marcos kasi sumusunod lang kami sa utos. Yun, tapos. Wala magpaligoy pa. Dami yung palusot was passed, we are going to act on that. If someone filed a privilege speech or a resolution, if there were any regarding doon naman sa President, if ever it was found... Totoo? Sige nga. Totoo? Kung meron daw mag-privilege speech at i-open niya, i-imbestigahan itong confidential funds si Bongbong Marcos, i-imbestigahan raw nila, sabi ni Bagito. Totoo? Ha? Promise? Pexman? Ano man? Ha? Alam mo, Bagito, huwag ka nang mag-inarte. Pasosyal yung dating mo Wala, sabihin mo na lang, hindi nyo kaya. Sino ba namang magtanong? Tinanggal nyo si Marcoleta? Sino mag-open yan? Buti kung hindi nyo tinanggal si Marcoleta, pwede pa nating masabi na, imbestigahan natin ang confidential funds ni Bongbong Marcos para ipakita natin sa taong bayan na fair po tayo. Di ba? Paano? Kaalyado na kayo lahat dyan Wala nang kukontra sa inyo. Si Richard Gomez nga na kumukontra doon sa EJK, anong nangyari, di ba? Pinagtripan niyo si Richard Gomez. Wala na kayong kalaban dyan. Magkaalyado na kayo lahat dyan. Bangag na lahat. Bangag! Let's party! Let's party! Yan. Yan. To be used in matters not related to their functions, then I think the committee would also take that matter up po. No? But the difference is it did not happen po. Dito, confidential funds of a civilian agency. So, President, very clear po. In fact, if I understand po, sir, hindi sa civilian agency. Hindi. Ang presidente po, no? Kahit po hindi yan sinabi mo nung paliwanag mong civilian agency na yan, ang imbestigahan nyo kung papaano ginasta. Kasi hindi po magandang tingnan sa mata ng mga taong bayan na sobrang laki, 4.5 billion. Alam nyo, sa totoo lang, sa administrasyong Marcos, ang dami pong nasayang na pera. Na sana ito po ipangtulong po sa mga taong may sakit, mga pobre nating mga kababayan na wala pong kakayahan para magpa-hospital. Sa mga taong bayan na hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Imagine mga billion-billion na itong pinagsasabi natin yung flood control project, sobrang laki na po ng nagasta ng gobyerno sa flood control. Pero anong nangyari? Baha pa rin. 'Di ba? Patungkol po dyan sa PhilHealth na kinuna ng pera, ang malaking pera ng PhilHealth ay sumusobra raw ng pera ng PhilHealth. Yun. Dapat yung ipaliwanag yun sa taong bayan.
yung gold na ibinenta ng administrasyong ito, dapat yung i-explain yan. Billion-billion yan. Diba? Tapos heto ngayon, ang vice presidente na 125 million, matino na nagtatrabaho, yun pa ang kanilang binusisi. Diba? O ganyan po sila. Kawawa nga ang taong bayan dito Ha? Ang mahal-mahal ng mga bilihin sa bansang ito, mga pagkain. Ha? Tapos bahain pa. Ha? Tapos kunin nyo pa ang aming Vice President na yun na lang ang natirang matino na government officials. Kunin nyo pa. Grabe naman kayo. Wala nang natira. Hindi na kayo naawa sa taong bayan. Di ba? The COA, the COA, can you give us yung value po, sir? Yung sa COA? Ano po yung nabanggit? For 2023 po ito, no? For 2023, the Office of the President under President Ferdinand Marcos Jr. Hindi nga niya alam kung magkano yung sa confidential funds. Bakit ka nag-answer na hindi mo pa alam? Di ba? Kinuha niyo pa yung ipinagtanggol mo pa itong si Jackie Chan pag Jackie Chan si Chua. Tapos ngayon, hindi mo pala alam kung magkano. Ginoo ko nimo. Jr. is the top confidential and intelligence fund spender for 2023 with a combine of 4.56 billion. Nagtatong siya. Ilang bilyon ng kay Bongbong Marcos? Masasyak ka ngayon, Bagito. Based on the report of COA Annual Financial Report. Diba? Kung sabihin fake news yan, COA yan galing, ha? COA yan galing, Bagito. Bagito. Confidential and intelligence funds po, no? We have to take note, yung sa good government, what we're talking about is confidential funds of a civilian agency. Intelligence funds po, which are related to national security concerns. Oy, pareho lang yan. Pareho lang yan. Nagkataon, confidential funds yung kay BP Sara. Imbestigahan nyo lahat yan. Ay, naku. As disbursed by the necessary security agency. Iba naman po yun. And I think the bulk of my understanding of the news was correct. Yung sa 4-point-something, majority of that was intelligence funds naman po talaga. So that's the first po the distinction between confidential and intelligence funds, between civilian and security. Alam niyo, sa totoo lang, no? Yung the way siya magsalita, akala mo kung bright, akala mo, pero pasosyal yan yung dating para magmukha siyang, kapanipaniwala. Pero walang laman. I-try ninyong unawain ang kanyang mga sinasabi. Wala pong laman ang kanyang mga sinasabi. Pasosyal ba? Pero wala. Walang laman. Bakit mo ngayon i-differentiate yung intelligence funds at confidential funds? We are talking here about the money of the Filipino people. Kung paano ginasta. Ang dami mong satsat, ang dami mong palusot. Agency. Second matter po na yung pagkakaiba nito, we will take note, wala pong notice of disallowance. There was no notice of disallowance in the OP, and that's why no one has filed any privilege speech or resolution. Kung walang mag-file ng privilege speech, hindi nyo bubusisihin. Kaya nga, kayo, tinatawag kayo ng taong bayan na pamumulitika lang kayo. Hindi kayo nagbigay ng tamang anong tawag doon? Equality ba? Hindi kayo naging bias kayo sa mata ng taong bayan. Dapat sana kung ano yung ginawa nyo kay VP Sara, ipapakita nyo rin na ginawa nyo rin sa ibang ahensya. Ang hirap sa inyo na obvious kayo, na insecure kayo dahil lahat ng ito, sabi po ni VP Sara, lahat ng ito ay may kinaugnayan po sa 2028 election. Ano bang nandyan sa 2028 election? Takot sila na tumakbo itong si VP Sara. Kasi alam nila, matatalo yung malaking tiyan na amo nila. Matatalo Si Tambaluslos matalo. Yun ang ingat-ingatan nila. Na gusto nilang mapresidente kasi kung mapresidente po itong si Tambaluslos, busog sila lahat, buaya. Busog silang lahat.
ayuda rito, ayuda dito, relo dito, mga Louis Vuitton, ang dami. Diyos ko, grabe. Dito po sa OVP, nagkaroon pa ng notice of disallowance. So that's one difference po siguro. And in fact, one of the provisions in the new piece of legislation is that the notice of disallowance would open up yung COA declassification. So I think those are the two kinds of distinctions. But in summary po, if ever there was a complaint, I believe the committee will hear it. But given po na one... Sinong magko-complain? Sige nga, magtatanong ako sa iyo na dapat sana si Marcoleta lang sana ang dapat magko-complain. Tinanggal nyo pa. Sino ang magko-complain? Ay nako. Not really. It was Kabubuhan na naman yan. confidential. And two, wala namang notice of disallowance. I think we'd understand kung bakit wala pa. Sabi nga ni Tatay Digong, ang bilis mong magsalita, sir, pero hindi ka naiintindihan. Disallowance. Ang 'di ba? O tingnan niyo siya mag-explain ang tawag doon, mabilis mag-explain. Hindi naman naiintindihan. Dito po sa OVP, nagkaroon pa ng notice of disallowance. So that's one difference po siguro. And in fact, one of the provisions in the new piece of legislation disallowance. Hindi naman naintindihan. Alam mo ba, confidential, yung presidente, confidential funds, disallowance. Ay nako. Is that the notice of disallowance would open up yung COA disallowance. Yung naintindihan ko lang, disallowance lang yung naintindihan ko. Disallowance. Classification. So I think those are the two kinds of distinctions. But in summary po, if ever there was a complaint, sabi nga ni Tatay Digong, mahina lang, ha? Yung Office of the President, ganun ba? Yung mga ganong explanation, nagpa-social ka kasi, disallowance, yan ako. I believe the committee will hear it. But given po na one, it's not really, that was intelligence and not confidential. And two, wala namang notice of disallowance. I think we'd understand. Disallowance. 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 Hindi ka namin maintindihan. Disallowance. Understand kung bakit wala po actually na complaint. Sir, one last na lang go. On the impeachment issue, sir, as you have mentioned, na kung sakaling dito sa House, lumusot yung impeachment, pupunta ng Senado, yung... kasi nagpapirma kasi itong si ang tanong dyan, kung lulusot ba yung impeachment na yan, yung pirma? Yung panahon ang problema, pero probably, sabi nyo nga kung Chua, continuing body ang Senate kasi may matitirang 12. Pero ang problema doon, di ba sir, based on the rules of impeachment? Tingnan nyo yung dalawa. Si Bagito at si Chua. Si Chua, tinanong ng mga reporters, gumanon si Chua. Pero si Bagito joke lang ha, pero kaiba yung dalawa. Yung isa sulot na sulot yung mata. Yung isa naman para nang inaantok. Ganun. Pero si Bagito, ganun si Bagito. Nasaan yung kalaban? Tanong na kayo, tanong. Impeachment does not constitute 12 does not constitute. Tingnan yung mata nila, Yung isa sulot na sulot, yung isa naman parang inaantok na. Yung required numbers, that is 2/3 to convict the impeachable official. Then what will happen to the impeachment case if ever makarating ng Senado? Well, unang-una, yung
gagraduate po ay may mandato pa sila hanggang June, end of June. Hindi pa naman sila, ibig sabihin, hindi naman porke nagsimula ang kampanya, ibig sabihin ay hindi na po nila dapat kampanan ang kanilang trabaho. So kung ito po ay sumampa, whether may kampanya o wala, talagang siyempre bilang mga lingkod bayan, obligado rin po sila na gampanan ang kanilang trabaho. We recognize Ms. Vivian. So yan lang po ang ating pag-uusapan ngayon ha, kasi po naabot na po sa kanila yung confidential funds ni Bongbong Marcos. So ang kanilang sagot po dito ay hindi po nila bubusihin ang confidential funds ni Bongbong Marcos unless kung merong mag-privilege speech. At meron raw difference ang confidential funds ni VP Sara at itong si Bongbong Marcos. Kasi daw, civilian ganon kung anong sinabi nila. Ang ating punto dito, no, dapat magpakita sila sa taong bayan kung gaano sila ka-fair sa kanilang in aid of legislation. Pero ang nangyari po dito, parang hindi na nila, binabaliwala lang nila yung confidential funds ni Bongbong Marcos. Okay? Kasi po, ang tunay na nagserbisyo ng taong bayan, dapat lahat ng ahensya ng gobyerno imbestigahan. Yun ang tunay. Di ba? Hindi yung disallowance. Di ba? Hindi yung ganon.